Ayan, magandang araw po sa ating lahat. Sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao, ito ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. Kung kayo po ay bago dito sa ating channel, huwag kalimutan mag-like, share at saka subscribe, and don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated every time na mag-upload tayo ng mga videos. At the same time, magla-livestream po tayo. Nais ko lamang pong ipaalala na ang channel na ito ay binuo para suportahan ang gobyerno, labanan ang mga false narrative, laban po sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, and syempre laban po sa paninira ng mga gustong sirain ang administration. Sa kakatapos lamang po ng halalan, may natalo, may nanalo. May mga tanggap ang resulta ng eleksyon, merong mga nagdududa, merong hindi po tanggap. At yan po talaga ang palaging nangyayari kakatapos ng halalan. Pero sa punto na ito, nais ko lamang pong i-acknowledge ang mensahe ng ating mahal na presidente na nandoon pa rin yung puso na kailangan po pagsikapan po nating mga Pilipino ang magkaisa. Tapos na ang eleksyon. Tigilan na ninyo, kampo ng mga Duterte, ang manira at dapat tanggapin ninyo dahil may pumasok naman sa inyo na 5. 5 naman ang pumasok sa alyansa at 2 ang pumasok sa ibang partido. Pero sa punto na ito, hindi ko maintindihan kung ano po itong utak ng mga taga-supporter o taga-suporta ng mga Duterte. Gusto nila ubusin ang line-up ng senatoriables. Hindi nga kayo gusto ng taong bayan. Di ba? Pasalamat nga kayo, milagro, nakapasok pa kayo eh. Tingnan mo, 3 lang nga pumasok sa inyo. Walang Duterte na nakapasok sa inyong, walang Duterte, kundi 3 lang. Tandaan po ninyo, si Villar, si Aimee, guest candidates nyo lang yan. Yan ay ang mga latak ng alyansa na kung saan pwede nating masabing mga nagtraidor sa kampo ng Pangulo. So yan mga kamunting tinig, ang gusto kong ipaliwanag at saka ipaalam sa inyo na itong kampo ng mga Duterte supporter na ito parang gahaman. Gahaman sa kapangyarihan. Bakit ipipilit ninyo? Ipipilit ninyo, 3 lang talaga ang kaya ninyo. O sige nga, 5 kayo, ano na lang natin para hindi masakit ang loob ninyo. Sige, 5 na kayo. O, 5 ang nanalo sa Duterte. Di ba ang Duterte ninyo, 10? O, guest candidates na yan si Aimee at saka si Camille Villar. Naintindihan niyo? Last minute, inadapt nyo na. Tapos mangangkin kayo. O, sa kaalaman po ng lahat, kung real talk lang, 3 lang talaga ang pumasok sa partido ninyo. So pagtiyagaan nyo na yan. O, ano pang ginaputok ng butsi nyo? Si Bongo at saka si Bato de la Rosa, si Marcoleta, pumasok naman. O, ano pang problema? O, nasaan bang dayaan? Nasaan yung sabi ni Aimee na naka-shade na po at Abalos ang pangalan? Si Abalos number 16. Si Aimee number 12. O, nasaan na yung sinabi niya sa publiko na nababahala siya na may free shaded ballot na ng pangalan ay Abalos? Yan ang palagi kong sinasabi sa inyo. Gusto nyo lang manalo, gagawa-gawa pa kayo ng mga kwento. Hindi talaga ito si Aimee magpaawat. No? Kaya nga kayo na mga Duterte Dihad supporters, mag-move on na kayo. Ipagbunyi ninyo ang pagkapanalo ni Digong. Tingnan ninyo si Digong nanalo sa Davao. Makaserbisyo kaya yan sa mga taga Davao? O sige na, kayo na. Si mga Duterte na ang mahal. Pero sa punto na ito, dapat isipin po ninyo, kayo na mga taga-suporta, na mga senador na binoto ninyo sa padapa, wala nang laban. Turuan nyo sila na magserbisyo sa mga Pilipino. Hindi na magserbisyo sa mga Duterte. Kaya darating ang araw, baka si Bongo at saka si Sara maglaban-laban sa politika. At yan ang pinakamasakit ninyong nabantayan. Hindi pa talaga kontento, discontented pa. Kaya kakaiba talaga. Si Pangulong Bongbong Marcos nag-issue ng mensahe. Si Sara Duterte nag-issue ng mensahe. So malalaman talaga natin kung ano yung difference ng mensahe. Si Sara Duterte may hinanakit, may sama ng loob dahil inapi daw ang pamilya niya. Pinagkaitan sila ng karapatan, walang due process ang tatay niya.
abay naturalmente ang mga uto-uto nga mga Pilipino, ayun, binoto kung sino yung in-endorse na mga Duterte at saka lalong-lalo na po ni Sara Duterte talaga. Nalatak ng alyansa, sinalo. 'Di ba? Yung dalawa nalatak ng alyansa, sinalo ng padapa, wala ng laban. So mga kamunting tinig, ito yung realidad sa atin. Tapos na yung eleksyon, pero kami na mga pro-government, magbabantay kami. O, sabay-sabay tayo. O, pro-government and anti-government, lalong-lalo na yung mga Duterte Diad supporters ng mga alinyanga. Sabay-sabay tayo mag-abang sa impeachment trial ni Sara Duterte. O, dyan yung ibuhos ang lahat. May mga abogado si Sara Duterte na mga magagaling dahil whether she like it or whether she like it very much, magkakaroon po talaga ng impeachment trial. At mabibigat po ang mga article of impeachment na kung saan po ay bombarded ng mga ebidensya. O, aaminin natin ang impeachment ay political, but of course, nandyan pa rin yung legal kasi tinitingnan po doon ang mga ebidensya. Malaki po ang merito ng evidence. O, at ito pa mga kamunting tinig, gusto kong ipaalam sa inyo na 11 sa mga prosecutor sa House of Representatives, parang 3 lang ata ang nawala. So tuloy na tuloy po talaga ang impeachment trial dahil may 7 article of impeachment isinampa laban kay Sara Duterte. Ngayon, ang gagawin po ninyo mga Duterte Rehad supporters, ipagdasal ninyo na hindi magbago ang takbo ng utak ng mga senador na mga nanalo ngayon at yung mga datihan. Okay na 12. Kasi maglalaban-laban ang kanilang mga prinsipyo dyan sapagkat titingnan nila kung ano ang magiging reaksyon ng sambayan ng Pilipino sa gagawing article, sa gawing impeachment trial. Okay? So kayo, mga kamunting tinig, gusto ko lang ipaalam sa inyo na huwag tayong mawalan ng drive. Suwagin natin ang lahat ng kasinungalingan kasi marami pa yan eh. Tingnan mo, tapos na ngayong eleksyon, nagpapakalat pa yung mga Duterte Rehad supporters na dinaya daw sila. Kasi umaasa sila na 10 sa kanilang mga senatoriables manalo. Asan banda? Kundi pa nga kayo ng adapt ng 2 kandidato, 3 lang ang pumasok sa inyo. Assuming kayo masyado. Ha? Nadala kasi ang mga local government ng ano tawag nito, impluensya na walang kwentang impluensya. Galing po sa partido ng mga padapa, wala ng laban. Oh. Kasi tingnan mo kanya-kanya silang laglagan. Oh. Ginsigurado lang ng PDP, sinigurado lang ng mga PDP na manalo itong si Bongo, si Marcoleta, at saka si Bato de la Rosa. Pero abangan ninyo kasi may International Criminal Court. Oh, tingnan nyo ngayon kung di ba naman kahit mga tanga na mga Pilipino kayo, alam nyo gani si Marcoleta ayaw ng West Philippine Sea. Gusto nga isurrender. Oh, binoto nyo. Oh, bahala kayo. Total, gusto man nyo. Hindi ako nagdidikta sa inyo. Tapos na yung eleksyon. Andyan po isa sa mga naging alinyanga pa, itong mga pro-China advocates. Di ano makukuha nyo dyan? Kaya, kung ano nga ang problema ng bansa, huwag nyong isisi ng gobyerno dahil bumoto kayo ng against sa government. Tapos kayo naman, tuwang-tuwa naman kayo. May mga alinyanga. Meron pang mga alinyanga na, pag mag-hospital kayo, huwag kayong gumamit ng malasakit. Bakit kay Bongo na pera yan? Bakit kay Bongo ba na pera yung malasakit? Kundi ba naman kayo't mga mango? Alalay ni Rodrigo Roa Duterte pagkatapos lahat ng kredito sa malasakit, ipasa niya sa kanya. Diba? Oo, programa nila yan, pero saan ang nagpupondo? Mula sa bulsa ni Bongo? Kundi ba naman kamot mga mango at saka mga abno? O ngayon, pag dinampot yan ng ICC, ano kayo ngayon? Kakalabanin nyo naman yung gobyerno. Sisisihin nyo naman ang Marcos administration kapag damputin ng Interpol yang si Bato, si Bongo, kasama si Sara Duterte. Kasi mangyayari yan eh. At saka 2 pang mga generals. Ano kayo na magiging epekto niyan sa inyo mga Duterte Rehad supporters? Binoto nyo si Bongo, binoto nyo si Bato, pagkatapos alam ninyo, nakasali siya sa war on drugs si Rodrigo Duterte, ngayon pagdamputin ng Interpol yan, anong gagawin ninyo?
mangisay kayo, magtuwad-tuwad kayo sa galit, sisihin nyo naman ang Pangulo. Sa katangahan nitong mga tao na ito na involved sa crime against humanity ni Rodrigo Roa Duterte. Katulad lang ng Davao, bumuto kayo ng mayor, o nasaan, nakakulong. Hindi man naman kayo't mga mango. Di ba? Sa bagay, ilang taon na kayo diyan ginawang mango ng mga Duterte, okay pa rin sa inyo. So ngayon, mga Duterte Dihad supporters, makontento kayo sa tatlo na nalo sa inyo, okay? Kaya ang dalawa, sampid lang man yan sa partido nyo. Mga langka-langka, si Villar at saka si Aimee. Kaya huwag kayong mag-claim na panalo ang Duterte. Tatlo lang ang nanalo sa inyo. Abno. Naintindihan nyo? Again, tatlo lang ang nanalo sa inyo. For the second time around, abno.